Grabe mga ka-dreamers, gumawa na nga pala ako ng isang plangganang buko salad para maging dessert sa araw ng celebration ng aking graduation. O, diba kaya naman mapararami ang kain na naman na re. Charot. Ngayon nga pala mga ka-dreamers ay i-deliver na itong aking binili nga na buko. 54 pieces nga pala ito, kaya naman medyo marami-rami. Bale, bumili na nga lamang pala ako mga ka-dreamers ng buko kasi wala naman ditong makukuhaan ng libre. Pero tinignan naman namin yung 3 puno nga ng niyog doon sa isa kong kubo, kaso napakaunti lamang yung mura ngayon. Subalit alam nyo ba, kahit 3 lamang yung puno na iyon, kapag gumagawa kami ng buko salad ay nasusuportahan lahat ng buko na aming kailangan. Kaso ay napadadalas nga yung pagmumura namin doon itong nakalipas na linggo, kaya naman naubusan talaga. Kaso 50 pieces ang estimated ko na buko na gagamitin sa paggawa ng isang plangganang buko salad, kaya naman bumili na lamang Hindi naman ganoon talaga kamahal ang buko rito sa amin kasi nga nasa probinsya. Abay, mabuti na nga lamang at itong mga buko nga na dinala rito ay hindi ganoon pang matigas. Yung tipong saktong-sakto lamang mga ka-dreamers sa paggawa nga ng buko salad. Alam nyo ba, habang papalapit na nga yung aking graduation, iniisip ko kung ano nga ba yung panghimagas na gagawin ko. Bala ko kasi talagang gumawa ng dessert para hindi man lang nakasasawa kumain. Lalo na kung puro karning baboy yung kakainin ay talagang medyo nakasasawa rin iyon. Kaya naman napagdesisyonan nga namin mga ka-dreamers na gumawa na lamang ng buko salad. Kasi nga dito naman sa amin sa probinsya, isa ito sa mga dessert na hindi talaga mawawala sa handaan. Dagdag pa riyan mga ka-dreamers, ito talaga yung paborito ko na dessert. Kayo ba mga ka-dreamers, ano yung paborito nyo na dessert kapag kumakain sa handaan? Pero ako naman talaga, lahat paborito ko kasi alangan mag-demand pa ako sa handaan ay pumunta na nga lang ako tapos hindi pa imbitado. Ayan, kung mapapansin ninyo, ang pagkakayod nga namin ng mura ay medyo nakasasama nga yung malambot pa na bao. Kailangan kasi mga ka-dreamers sa idin kasi hindi naman libre yung mura. O, diba tama talaga yung mga sinasabi ng ilang mga kapatid ko na talagang kuripot ako. After naman namin magkayod mga ka-dreamers ng mura ay ikinabit naman ni na Kuya Biloy itong ang tent na hiniram sa kapitbahay. Kasi nga iisa pa lamang yung tent na naikabit, kaya naman kailangan pa talaga maglagay ng isa pa rito sa harap ng kubo. Kaya salamat nga pala kay na Kuya Marvin at Ate Joanne sa pagpapahiram nga ng tent na ito. O alam nyo na, kahit hindi kayo imbitahin, talagang imbitado kayo kasi narito yung tent nyo. Sa totoo lamang mga ka-dreamers, habang tumatagal nga kami rito sa Katanawan ay medyo nagiging ka-close na rin namin ang mga kapitbahay. Noong unang tira kasi namin dito ay hindi talaga nagpapansinan kasi nga hindi naman kami magkakakilala. Hanggang sa dumating na lamang sa punto na napapanood na rin pala nila yung aking mga vlogs. Tsaka napakaganda rin naman kapag ka-close mo nga rin yung mga kapitbahay. Kasi totoo talaga na sa oras ng kagipitan, pwede mo silang malapitan. Tulad na nga lamang na ring tent na sa halip ay bibili pa nga sana ako, pero dahil meron nga yung kapitbahay, ayun, pinahiram na lamang kami. O diba, hindi pa nga naitatayo itong tent, pero kapag siguro dadaan na paiisip sila na, hala, ikakasan na yata si ka-dreamer. Ay mabalik nga tayo after nga maikabit iyong tent ay pagpapatuloy ko na ang paggawa nga ng ating isang plangganang buko salad. Inihanda ko na rin yung mga sangkap na magpapasarap. Dahil medyo marami-rami nga yung buko salad na aking gagawin, kaya naman napakarami rin itong aking fruit cocktail, gatas at saka Nestle cream. Kaya ewan na lamang kung may maiko-comment pa ang kakain nito na sasabihin na, abay, napakatabang naman ang buko salad ni ka-dreamer. Kung mapapansin ninyo ay medyo nagdikit-dikit nga itong mura kasi hinugasan muna namin. Kasunod naman ay sunod-sunod ko na ngang ipinaglalagay itong mga pampalasa dito nga sa planggana. O baka naman isipin ninyo na ang plangganang stainless na ito ay yung ginagamit namin sa labahan. Ay oo man din, yan talaga iyon, hinugasan ko na lang. Charot, bumili pa talaga ako niyan mga ka-dreamers para naman maganda nga itong aking paghahaluan ng buko salad. Bali, hindi ko na lamang pala muna nilagyan ng cheese kasi nga ilalagay muna ito sa ref. Grabe, tignan nyo naman mga ka-dreamers, ito nga ang aking ginawa na buko salad. Medyo naparami yata yung gatas na aking inilagay. Kaya naman kung inyong mapapansin ay medyo parang meron ngang sabaw. Gayon pa man ay napakasarap man din ito sapagkat napakaraming ang fruit cocktail na ginamit. So yun mga ka-dreamers, nakapagawa na nga pala ako ng isang planggana na buko salad kasi nga nalalapit na ang aking graduation. Medyo yung nagawa ko nga buko salad ay medyo naparami yung gatas. Pero tignan nyo naman, napakasarap niyan tignan. Kaya naman habang nalalapit ang araw ng aking celebration ng graduation, na ihahanda na lahat ng mga pagkain. O, di ba? Oh, 49,500. I won 83,100. Ngayon mga ka-dreamers, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng napakalaki rito kay PH Pasay. Nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag nyo kalimutan mag-screenshot sapagkat mamimigay ako ngayon sa GCash. So yan, maglaro ako ngayon dito kay Super Ace. Play! Ito yung pinakamaganda scatter agad sapagkat may 10 spins siya mga ka-dreamers. 400 na agad oh. O yan yung scatter na sinasabi ko. Napakaganda niyan dito kay PH Pasay. Play!
800 agad. Oh, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4,000. 2, 4. 1, 2. 2, 4. Oh, 49,500. 5,000. 10,000. 1,000. Grabe. Tingnan niyo mga ka-dreamers. Look at this. I won 83,100. Ang akin lang tinaya, 200 pesos. Oh, di ba napakadali lamang talaga kumita rito kay PH Pasay. Kaya kung nais nyo rin kumita mga ka-dreamers, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-screenshot at ilagay sa comment section sapagkat mamimigay ako sapagkat nanalo nga ako. Daming sapagkat pero dahil ako'y tuwang-tuwa, mag-register at mag-deposit na kayo. Yun lang.